Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at nag-aari. Iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa panahon ng Kapaskuhan, marinig natin ang mga awitin tungkol sa Pasko at isa dito ay ang bagong taon, bagong buhay. Sa madaling salita, ang panahon ng Pasko ay panahon ng pagbabago. Tulad nga ng nabanggit natin sa ilan nating mga episode, ang sinabi ni Juan, magbago na kayo, magsisisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya ang Pasko, dahil sa saang sentro ng Pasko si Kristo, ang diwa at ang kahulugan ng Pasko si Kristo, ang Pasko, ang ibig sabihin ng Pasko, pagbabago. Kung mabait tayo, lalo tayo magpakabait. Kung mabuti tayo, lalo tayo magpakabuti. Ngunit tayo ay makasalanan. Hindi lamang isa ang mga nanakit, ang mga makasalanan, ang mga magnanakaw, ang makasalanan, ang mga lahat tayo. Kaya lahat tayo dapat may pagbabago sa panahon ng Pasko. Ngunit sa mga sandali ito, sa mga pagkakataon ito, mga kagabay, nananawagan tayo kasabay sa ating panawagan ng pagbabago sa Pasko na sana ang unang magbago ay ang ating mga butante at higit sa lahat ang ating manunungkulan sa gobyerno. Na sana ang ating mga butante magkakaroon ng matalinong pag-iisip, na makadiyos na pag-iisip, na makabayang pag-iisip, na makatawang pag-iisip sa pagpili ng kanilang iluluklok sa ating pamahalaan. At yung mga may hindi nagawang maganda sa kanilang panunungkulan sa ngayon, yung mga mandarambong sa kaban ng bayan, yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, yung mga abusado at makapangyarihang mga politiko, tama na, sobra na. Nanawagan ang mga mahihirap nating mga kababayan, kaming mga mahihirap ninyong mga kababayan, nananawagan kami ng pagbabago. Huwag na nating idaan sa mga drama. Huwag na nating idaan sa mga panlilinlang ang mga investigasyon kung sino ang totoong mandarambong at magnanakaw sa kaban ng bayan. Kung sino ang nabiyayaan sa baha na korupsyon at kung sino ang nagdusa, ang dapat magdusa sa mga pangyayari nito. Hindi na natin ilalarawan pa kung sino-sino o kung ano-ano ang mga pangyayari. Masdan na lamang natin ang kapaligiran at isipin na lamang natin ang sinabi ni Juan Bautista, magsisisi kayo, magbago na kayo. Hindi pa huli. Ang Diyos naghandang magpatawad. Kaya nga mayroong Pasko, sapagkat sinugo ang anak alang-alang sa ating kaligtasan. At maligtas lamang tayo sa pamagitan ng ating pagbabago sa paggawa ng kabutihan, sa mabuting gawa sa susunod na mga araw. Ulitin natin, tama na, sobra na, masyado na ang kahirapan. Ito ang unang pagbabago na dapat natin makikita, na dapat
maghahari na ngayon sa lipunang Pilipino. Napakahaba na ng panahon ng ating pagkirusa. Hindi pa rin tayo natutunan. Hindi natin sinisisi ang mga politiko lamang. At hindi natin dapat sisihin ang sino man. Marahil, nasasabi natin, tao lamang ako, makasalanan ako. Tama, ngunit hindi ka tao kung hindi ka magbabago. Kailangan natin ang magbabago. Lahat tayo. Walang sino man ang walang ipagbabago. Ngunit una at higit sa lahat ay ang manunungkulan sa gobyerno. Ibalik na natin ang malulingning na pangalan ng Pilipinas. Perlas ng silanganan. Duyan ng magiting. Kauna-unahang Kristiyano ng buong Asya. Napakagandang gloria ng Pilipinas. Pero ngayon ang Pilipinas, baha sa korupsyon, baha sa pangungulimbat sa kaban ng bayan, baha sa pandarambong, baha sa pag-aabuso ng mananungkulan sa gobyerno. Tama na, sobra na, ibalik na. Kaya nga lamang marahil tama si Magellan na noong nilusog ng mga katutubo ang kanilang mga galyon at pinagnanakawan sila. Ang sabi ni Magellan, Las Islas de los Ladrones, the islands of thieves, ang isla ng mga magnanakaw. Yun ang Pilipino. Ngunit sabi nga sa isang advertisement, mabuti ang Pilipino. Ngayon kung mabuti ang Pilipino, ipapakita natin. Ipapakita natin hindi sa salita, kung hindi sa gawa. At ang tunay na gawa, ang mabuting gawa, nagsimula sa ating pagbabago. Malaki pang panahon. May pagkakataon pa. For God so loved the world. Mahal tayo ng Diyos. Kaya huwag natin hamakin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga, ang mga ating ang ating papang mga kaobispohan mayroong programang Laudato Si. Ito ay tungkol ito sa proteksyon, protekta ng ating likas na yaman, ng ating natural resources, ng ating environment na nilapastangan ng ating mga mayayaman at mga buhong na mga politiko at ang kanilang mga katribo. Malaki ang kailangan ng pagbabago ng bansang ito. Hindi naman kailangan na talagang nakakasawa ang kahirapan. Ngunit kung ang kahirapan ay bigay mismo ng kapwa natin, kung ang mga Pilipino ay alipin, inaapi sa sariling bayan, higit na masakit yan. Kaya sana naman, baguhin na natin ang lahat. Baguhin na natin ang struktura at ang sistema sa ating lipunan. Panawagan ito, hindi ito isang pagdapastangan sa mga nasa mga kanilang tungkulin. Hindi. At hindi ito sa iyang tinatawag na criticism. Wala ito. Hindi tayo nag-uudyok ng anuman. Kung hindi, inihingi lamang natin at panawagan natin ito ng buong puso, ang panawagan ng pagbabago. Simulan natin sa Kapaskuhan ito. May panahon pa. Upang sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, makakataya tayo ng ating kaligtasan.